init. Temperature ngayon ay 30. So parang Pilipinas na yung temperature dito ngayon. Tsaka ang init. Dito tayo sa garahe. Kunin natin yung electric bike. Okay. Electric bike guys, Bosch, around 100 kilometers ang range. So 100% battery. Turn on natin. Bosch. Sarap natin gate. Sobrang init na rin ngayon dito sa Belgium guys. Summer na dito. Simula na. Super init. Ito yung may kulay na kalsada. Ito yung bike lane. May color pero nakaliwa tayo. Traffic. Okay, go. Hey, traffic. Okay. Yung maliit na yung kalsada nila dito. Parang 2 lanes lang. Mas malapad pa sa Pinas. Pero bihira ang ka-traffic dito. So yan, babaybayan lang natin itong itong kalsada. Itong may kulay na to. Itong kulay dilaw. Dilaw o pagka-orange. Ito yung dito pwede gawaan yung bike tsaka yung mga motor. Yung motor nila dito para yung mga 50cc lang na motor. Hindi yung tulad sa Pinas na may mga 125cc. Usually dito yung motor na malaki yung big bike. Pero yung mga motor na maliit lang yung mga 50cc lang na motor.
Yan, so pag mga ganyan, priority talaga yung nakabook. Mga ganyan, pinagbibigyan ka talaga na ikaw muna o na tumawid. Tapos dito naman may sidewalk na to, dito ang kulay pula. Ito yung bike lane naman dito. Yan, so may guhit siya, so may specific bike lane talaga dito. Yung sa kaliwa na kalsada na side, may bike lane dito sa kabila. Ayan, tayo. Ayun, dito na side may bike lane na talaga to. Ito, separate na talaga siya dun sa kalsada. So yung kalsada dyan 2 lanes lang yan, pero bihira mag traffic dito. Ayan, mahangin naman kahit mainit yung araw, terik na terik. Ang temperature pala kanina, tingnan ko mga nasa 30 degrees. Ang ganda ng mga bahay dito. Ayan, nakikita mo dyan, may mga kinoconstruct dito. Nakikita ko wala silang mga poste, so parang ano lang, bricks lang talaga siya, tapos tinatayo. So parang wala ka makikita na ano, poste. So parang pag titignan mo yung bahay nila, may mga kanto-kanto talaga. Yan, usually yung mga local dito, pag nagbabike sila na init, t-shirt lang yan. Kasi gusto nila ma-expose sa init na araw. Eh tayo Pinoy, yun mo, naka long sleeves tayo, takot mo umitim. Tignan mo tong ano, naka ano lang, sleeveless, gusto nila magpainit. Yan, daming nagbabike dito, so gusto nila ma-expose talaga sa init. Unlike sa atin ang mga Pinoy, medyo ano tayo, nagja-jacket kahit mainit, para hindi masyado ma-expose sa init ng araw. So dito pag dito pala yung sunrise dito parang mga wala pang 6 o'clock, maliwanag na. Tapos pag yung gabi naman, yung sunset nila mga alas 10 ng gabi, parang equivalent siya ng mga 6 o'clock ng hapon sa Pilipinas. So medyo hindi pa masyadong madilim, pero alas 10 na ng gabi. So makikita mo sa kalsada, madaming mga lokal nagtatambay pa sa labas kahit mga ganong oras na, kasi maliwanag pa. So yung iba nagfi-fishing, yung iba naman tambay-tambay lang. Tapos may makikita na akong mga ano kahit yung mga bata, so matagal sila natutulog kasi parang ini-enjoy nila yung mahaba yung ano, mahaba yung araw. Ayan, mag-tutor lang tayo dito. So ano pala ngayon, oras ay 1:00 ng hapon. So hanggang ano to, gabi, ganito yung init ng araw. Kahit alas 7 ng gabi, ganito pa rin yung init. So parang magpipik yata yung temperature mga alas 4 ng hapon nata. Doon medyo mataas yung temperatura dito. Oops, may aso.
Tatawid tayo sa kabila guys. Up yeah. Nice. Ganda yung kotse na yan. Ayan. Gas pala dito ngayon ay 2.06 euro per liter. So kung 71 pesos yung palitan, nasa mga 140 plus 100, mga ganun siguro. Compute nyo na lang. So itong nasa kanan ko, ito ay ano to, kanal. So hanggang ano to, Antwerp. Basta medyo mahaba to siya na kanal. So minsan may mga yate dito na ano, dumadaan. Tapos pag nakadaan siya ng ano naman, main road, mayroon lang siyang bridge na pwedeng umangat. Kaya minsan nagka-traffic doon pag may dumadaan na barge, kasi umaangat yung bridge para makadaan tong mga to. Dito kasi na ano, lugar na to, malapit sa kanal na to, ano to, madaming mga factories doon na doon ano, doon na dinidiskarga yung mga, siguro mga raw materials nila. So doon siya dinidiskarga, tapos yung mga produkto din nila na dito din ano, dito din siya niloload. So iwas traffic, plus siyempre mas malaki capacity pag mga barge. So nakita nyo yung bridge na dyan, aakyat tayo dyan guys. Yan yung ano, for ano yan, for bike lane to siya na bridge, bakal to siya na bridge. Tapos pwede rin tao dito, diba? Yan, akyatin natin to. Ito nakaganda dito kasi nag-provide sila ng bridge. Tayo. Yung nasa harap po, apple tree daw yan eh. Pag medyo, hindi ko lang alam kung kailan yung season niya. Sabi na mga nakakasama ko, parang ano, pwede yatang kumuha ng apple dyan pag may bunga na, kasi parang wala namang may-ari daw yun. So baka sa next na mga vlog sa atin guys, patambay tayo dyan para mamitas ng apple. Iba daw kasi nalaglag na So ito yung bike lane pa rin to, itong pinadaanan natin. Ayan. Ayan, may mga bench dito. So pansin mo yung area sobrang linis, wala makitang mga nagkalat na basura. So mga tao dito disiplinado, so, walang basa-basa nagtatapon ng basura. Malinis yung kasal. Tapos ito, yung mga damo dito, mini-maintain din to. May mga nagka-cut dito.
grass cutting. Tapos dyan sa unahan guys, ano yan, madaming mga nagpi-fishing dyan. Hindi ko lang alam kung hobby lang nila yan or niluluto ba nila. Ayan, ayan. Ayan o. Kita nyo dyan. Usually mga matatanda. Nakita ko dito. Ayan. Fishing yan. Kasi nga may mga nag-overnight dito. Bangka. Barge ata yan. Pero parang hindi na siya inaalis din. Daming nag-overnight dito. Nagtitent sa gilid. Tapos nangingisda dyan. Ito naman sa kanan ko, parang ano siya, wala kung gaano kalaki yung forest dito. Mini forest ba to or ano, pero parang may entrance siya dun sa kabila eh. Hindi ko lang alam kung private property ba to or public, kung pwede ba tayong pumasok doon. So need ko pa i-check yun. Baka sa mga sumusunod na araw try natin pasukin tong gubat na to. Yan. So dito tayo sa kabilang part. Kanina doon tayo sa kaliwa eh. Pwede rin naman doon sa kabila. Problema lang, walang puno, so mainit. Unlike dito, daming puno, so medyo malamig dito. So daming ibon dito guys. Yung narinig nyo yan, mga ibon. Normal siya dito. Unlike doon sa Pinas, parang bihira tayong kakarinig talaga ng mga ibon doon. Kasi parang kukunti na lang doon eh. Dito kasi parang madami pa eh, iba-ibang klase na ibon. Tapos madami dito yung mga uwak tsaka kalapate. Yan, mahangin dito. Tapos mayroon ding mga ano dito sa kanal. Maraming ano dyan, mga wild ducks. So doon sa kabila meron nga minsan dito swan, saka yung gansa. So ano siya, yung ano lang, palaboy lang, walang may-ari. So ano lang, wild lang sila ng mga hayop dito, pero hindi naman sila pinapakialaman ng mga tao dito. So madami na sa dito. So ayan guys, ito yung sinasabi ko na barge. So mga ganito yung dumadaan dito, mga barge. So ayan, ito isa nagdi-deliver sila ng mga materyales or kumukuha ng ano, materyales. So ito parang laman niya ay mga buhangin ba to? Yan o. Barge. Yan, dumadaan yan sila dito. Presko dito yung hangin. Malilim. Ayan sa kabila, yung sa left side, mga bricks. So dito yung ano nila, parang stock area. So makikita nyo dyan mga nakapile dyan, mga bricks yan, ready for load. So ang nag-ano dyan ay ano din, barge. Tapos yung mga raw materials nila, yung mga clay,
dito din siya ano dinadaan, tapos binabagsak doon sa parang may unloading area nila. Yan. Ito mahaba to siya guys, itong ano na to, kanal. So sinadya talaga nilang gawin to para sa ano mga barge na dumadaan. So madaming cities ang dinadaanan nito. So sabi nila during winter parang nag-ice din ata to, pero hindi siya yung solid talaga na ice. So nakakapatong na yung mga ano dyan, mga wild ducks. Pwede silang palakad-lakad dun sa yellow na tubig. Pero pag tao parang hindi yata, hindi kaya yun, hindi kaya ng ice. Tapos ito daw puno ng yellow to, mahirap i-bike dito kasi puno ng yellow. Sa kabila din ganun din, pero since dinadaanan siya, so parang nililinis sila. Ang ano lang doon, pag yung mga nadaanan ng truck, pag naging compact yung ice, sobrang dulas naman. Yan. Ito mga planta to dito. Daming ano dito, factory. Guys, so nagbabike dito, t-shirt lang. Yan. Gusto nila ma-expose talaga sa init ng araw. Yung bike pala na gamit natin, electric to. So ano siya, assisted siya ng motor pag nagbabike ka. Hindi siya ganoon kahirap i-bike, pero may speed limit lang siya, hanggang 25 kilometers per hour. So in case na lumagpas ka ng 25 kilometers per hour, parang titigas yung ano pag ano mo siya, i-pedal. Parang mayroon siyang speed limiter. So sasakit lang yung paa mo, pipilitin mo kasi sobrang tigas. Kasi nakalimit lang talaga siya sa 25. Tapos meron ding mga bike dito na more than 25 yung speed. Yun naman ay kailangan na ng ano, plaka. Pag may nakita kang mga bike dito na may plaka, yun, above 25 kilometers per hour yung maximum speed nun. Hindi ko alam kung kailangan ng license yan, hindi ko pa kabisado.
yata tayo narinig. Okay. Hindi ko naiintindihan. Talaga siguro kasama ako. So akala niya ako yung kasama niya kasunod doon. Kaso lang busina na ako kanina, hindi ata ako narinig. Usually kasi pag nagbusina ka tumatabi yan ngayon, pero pag yung mga tatanda na hindi yan sila masyado naririnig yan. Sundan na lang na. Tawid tayo sa kabila. Well,